Hindi kailanman naniwala si Senior Police Officer Escobar sa mga kwento ng kababalaghan. Lumaki siya sa isang lungsod na ang katotohanan ay sinusukat sa ebidensya, hindi sa paniniwala. Para sa kanya, ang mga engkanto, tikbalang at diwata ay mga imbentong panakot lamang ng matatanda upang pasunurin ang mga bata. Sa kanyang mundo, ang krimen ay may lohika, ang problema ay may solusyon, at ang lahat ay may paliwanag kung sapat lang ang tiyaga sa paghahanap ng katotohanan. Ngunit may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng batas. At sa gabing iyon, magsisimula ang kanyang pagdududa. Ipinadala si Escobar sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok matapos ang sunod-sunod na ulat ng pagkawala ng mga tao. Ang baryong iyon ay kilala sa pangalang San Esteban, isang lugar na bihirang marating ng modernong mundo. Walang signal, walang kuryente sa gabi, at halos wala ring gustong pumunta roon, lalo na ang mga pulis. 3 na ang nawawala sa loob lamang ng 2 linggo. Isang magsasaka, isang bata, at isang matandang babae. Lahat sila, ayon sa mga ulat, ay huling nakita malapit sa kagubatan. Walang bangkay, walang bakas. Parang nilamon ng hangin, sabi ng kanyang superior bago siya umalis. Napailing lamang si Escobar. May tao lang dyan, walang engkanto, sagot niya. Mahaba ang biyahe. Habang papalapit siya sa baryo, unti-unting naglalaho ang mga ilaw ng kabihasnan. Napalitan ito ng makakapal na puno, madilim na daan, at isang katahimikan na tila may itinatago. Pagdating niya, sinalubong siya ng kapitan ng baryo, isang matandang lalaking tila pagod na sa takot. Salamat. At may dumating na rin, mahina nitong sabi. Anong nangyayari dito, Kap? Diretsong tanong ni Escobar. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Walang gustong sumagot. Hanggang sa may isang matandang babae ang lumapit. Huwag kang pupunta sa gubat kapag gabi, iho! Bulong nito. Bahagyang napangiti si Escobar. Lola, trabaho ko po yon. Umiling ang matanda. Hindi tao ang kalaban mo. Kinagabihan, nagpasya si Escobar na mag-imbestiga. Hindi siya naniniwala sa babala. Para sa kanya, ang takot ay kadalasang nagmumula sa kakulangan ng kaalaman. Dala ang kanyang flashlight, baril, at radyo. Tinahak niya ang landas patungo sa kagubatan. Sa simula, normal ang lahat. Naririnig niya ang huni ng mga insekto, ang galaw ng hangin sa mga dahon, at ang mahinang tunog ng kanyang mga yapak sa lupa. Ngunit habang papalalim siya, may napansin siya. Biglang tumahimik ang paligid, parang may naghintay. Kontrol, naririnig niyo ba ako? Bulong niya sa radyo. Static. Walang sagot. Napailing siya. Dead zone lang, bulong niya sa sarili. Ngunit may kakaiba. Hindi lamang signal ang nawala. Pati ang pakiramdam ng pagiging ligtas. May nakita siyang bakas sa lupa. Maliit na yapak. Parang sa bata. Sumunod siya rito. 1, 2, 3. Hanggang sa mapansin niyang paikot-ikot na pala siya. Bumalik siya sa parehong puno. Parehong ugat. Parehong marka. Hindi maaari, mahina niyang sabi. Biglang may narinig siyang halakhak. Mahina. Bata. Ngunit walang bata sa paligid. May tao ba dyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit may gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang anino. Mabilis.
mahaba, hindi normal. Itinutok niya ang ilaw. Wala. Ngunit ramdam niya may nakatingin sa kanya. Hanggang sa nakita niya ito, isang batang babae. Nakatayo sa gitna ng mga puno. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, nakayapak. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Escobar. Hindi ito sumagot. Ngumiti lamang. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi pangkaraniwan. "Nasaan ang mga magulang mo?" muli niyang tanong. Dahan-dahang itinuro ng bata ang mas malalim na bahagi ng gubat. "Doon," mahina nitong sabi. "May mga nawawala doon." Dapat sana ay umatras si Escobar. Dapat sana ay bumalik siya. Ngunit may kung anong humila sa kanya upang sumunod. Habang naglalakad sila, napansin niyang hindi gumagawa ng tunog ang mga yapak ng bata. At hindi rin ito nagiiwan ng bakas. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, bigla itong huminto. At dahan-dahang lumingon. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Ang mukha ng bata ay unti-unting nagbago. Ang mga mata nito ay naging itim, walang puti. Ang ngiti ay lumapad, umabot hanggang tainga. At ang boses, hindi na parang bata. "Hinahanap mo ba sila?" Napaatras si Escobar. Unang beses niyang nakaramdam ng takot na hindi niya maipaliwanag. Biglang nawala ang bata, parang bula. At kasabay nito, may narinig siyang mga bulong sa paligid. Marami, sabay-sabay. Dumating na siya. Ang taong hindi naniniwala. Ang susunod, biglang namatay ang kanyang flashlight. Lubos na kadiliman ang bumalot sa kanya. At sa dilim, may humawak sa kanyang balikat. Nanigas si Escobar. Ang kamay na nakapatong sa kanyang balikat ay malamig. Hindi lamang sa temperatura, kundi sa pakiramdam. Parang wala itong buhay, ngunit malinaw na may presensya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit bago pa man siya makaharap, biglang nawala ang pagkakahawak. Napaatras siya at agad na itinutok ang kanyang baril sa direksyong pinanggalingan nito. "Lumabas ka!" mariin niyang utos. Walang sumagot. Ang tanging naroon ay ang makapal na dilim at ang pakiramdam na tila may daan-daang matang nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang sindihan muli ang kanyang flashlight. Isang pindot. Wala. Dalawa. Wala pa rin. Sa ikatlong pagkakataon, biglang umilaw ito, ngunit hindi normalang liwanag. Kumurap-kurap ito, tila ba may sariling isip. At sa bawat pag-ilaw nito, may mga anyong saglit na lumilitaw sa pagitan ng mga puno. Mga anino, mga hugis ng tao. Ngunit hindi ganap. Huminga ng malalim si Escobar. "Hindi ito totoo. May paliwanag dito." Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanyang lohika. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig. Ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig. Muling narinig ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. "Hindi ka na makakalabas." Agad siyang lumingon sa likod. Wala. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin siya. May mga mata. Maliit. Kumikinang. Nakatago sa dilim. Isaiah. 2. 10. Hindi niya na mabilang. Mga hayop lang yan, bulong niya. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo.
Dahil ang mga matang iyon ay hindi kumikilos tulad ng hayop. Nakatingin lamang. Nakamasid. Naghihintay. Biglang may tumakbong anino sa kanyang harapan. Mabilis. Halos hindi makita. Kasunod nito ay ang malakas na hagigik, parehong boses ng batang babae. "Nasaan ka?" sigaw ni Escobar. Ngunit ang kanyang boses ay tila nilamon ng gubat. Hindi ito umalingaw-ngaw. Hindi ito bumalik sa kanya. Parang wala siyang tinig sa lugar na iyon. Nagpasya siyang umatras. Hindi ito ang tamang oras para ipilit ang investigasyon. Kailangan niyang makabalik sa baryo. Kailangan niyang makapag-isip ng malinaw. Ngunit habang naglalakad siya pabalik, may napansin siyang kakaiba. Ang landas na dinaanan niya kanina ay wala na. Sa halip, ang kanyang dinaraanan ngayon ay hindi pamilyar. Mas makitid, mas madilim, mas malamig. "Hindi ako dito dumaan," mahina niyang sabi. Sinubukan niyang balikan ang kanyang mga yapak, ngunit wala siyang makita. Parang wala siyang dinaanan. Muling kumurap ang kanyang flashlight. At sa bawat pag-ilaw, may nakikita siyang mga mukha. Mga mukhang nakasilip sa likod ng mga puno. Mapuputla, walang emosyon, at unti-unting dumadami. "Hindi kayo totoo," paulit-ulit niyang sabi. Ngunit hindi na iyon sapat. Hanggang sa makarinig siya ng isang tinig. Mas malinaw, mas matanda, mas mapanganib. "Hindi ka namin papabayaan." Tumigil siya. "Lumabas ka!" sigaw niya. Sa pagkakataong ito, may sumagot. Mula sa likod ng isang malaking puno, dahan-dahang lumabas ang isang matandang lalaki. Matangkad, payat. Ang balat ay tila kahoy, magaspang, bitak-bitak. Ang mga mata nito ay kulay abo, walang liwanag. At ang buhok, mahaba, puti, tila hindi pa napuputol sa loob ng maraming taon. "Isa ka sa kanila?" tanong ni Escobar. Pilit pinipigilan ang takot. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting walang init. "Hindi," sagot nito. "Isa ako sa mga nagbabantay." "Nagbabantay saan?" Bahagyang tumingin ang matanda sa paligid. Parang sinusuri ang gubat. "Sa hangganan," sagot nito. "Anong hangganan?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Hindi gumagawa ng tunog ang kanyang mga hakbang. "At bakit ka narito?" tanong nito kay Escobar. "May mga nawawala. Iniimbestigahan ko." Tumawa ang matanda. Mahina, ngunit sapat upang magdulot ng kilabot. "Hindi sila nawawala," sabi nito. "Kinukuha sila." Naramdaman ni Escobar ang paninikip ng kanyang dibdib. "Ang sino?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. "At bakit ikaw ay hindi pa kinukuha?" Hindi nakasagot si Escobar. Biglang kumurap ang flashlight. At sa sandaling iyon, nawala ang matanda. Parang hindi ito umiral. Kasabay nito, muling bumalik ang mga bulong. Mas malakas. Mas sabay-sabay. Hindi pa siya handa. Pero darating din. Lahat sila dumarating. Biglang may humila sa kanyang paa. Malakas. Biglaan. Napahandusay siya sa lupa. Sumigaw siya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang takot. Habang pilit siyang kinakaladkad sa dilim,
Nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Sa pagitan ng mga puno, may isang baryo. Ngunit hindi tulad ng San Esteban. Mas luma, mas tahimik. At ang mga bahay ay tila gawa sa bagay na hindi kahoy. At sa bawat bintana, may mga matang nakatingin sa kanya. Unti-unting nawalan ng malay si Escobar. Habang ang huling bagay na kanyang narinig ay ang isang pamilyar na tinig. Nagising si Escobar sa isang malamig at mabigat na pakiramdam. Hindi niya agad maigalaw ang kanyang katawan. Para bang may nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi pisikal kundi isang uri ng presensya na hindi niya maipaliwanag. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At ang unang bagay na kanyang napansin, hindi na siya nasa gubat. Nakahiga siya sa sahig ng isang lumang bahay. Ang kisame ay gawa sa madilim na kahoy, ngunit may mga ukit itong hindi pangkaraniwan. Mga simbolo na tila gumagalaw kapag tinititigan ng matagal. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng lupa, usok, at kung anong bagay na tila matagal nang nakalimutan. Dahan-dahan siyang bumangon. Sumakit ang kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay tila nang hina, parang matagal siyang natulog. O baka hindi. Nasaan ako? Mahina niyang tanong sa sarili. Luminga siya sa paligid. Walang modernong bagay. Walang ilaw. Walang bakas ng kasalukuyang panahon. Sa isang sulok, may nakasinding ilawan. Ang apoy nito ay kakaiba. Hindi kumikislap, kundi tila humihinga. Bigla niyang naalala. Ang gubat. Ang batang babae. Ang matandang lalaki. Ang mga matang nakatingin sa dilim. At ang baryo. Agad siyang tumayo. Kailangan niyang makaalis. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang lugar na hindi niya maipaliwanag. Isang baryo. Ngunit hindi ito katulad ng kahit anong baryong nakita niya. Ang mga bahay ay nakatayo sa kakaibang ayos. Hindi tuwid, hindi pantay, at tila sinusunod ang isang hindi nakikitang hugis. Ang lupa ay kulay abo. Walang damo, walang ibon, walang hangin. At ang katahimikan, mas malalim pa kaysa sa gubat. Ngunit hindi ito walang laman. May mga tao. Nakatayo sila sa labas ng kanilang mga bahay. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. At lahat sila ay nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Escobar ang panlalamig ng kanyang buong katawan. "Mga tao ba kayo?" sigaw niya. Walang sumagot. Isa sa kanila, isang babae, ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit may kakaiba. Ang kanyang balat ay tila masyadong makinis. Ang kanyang mga mata, walang puti. Puro itim. "Bago ka," sabi nito. "Nasaan ako?" tanong ni Escobar. Ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi niya mabasa kung mabait o mapanganib. "Nasa pagitan ka," sagot nito. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin ito sa paligid, sa mga taong nakamasid. "At ikaw ay hindi dapat narito." "Kung hindi ako dapat narito, ibalik niyo ako," matigas na sagot ni Escobar. Sa pagkakataong iyon, tumawa ang babae. At kasabay nito, ang ibang mga tao ay ngumiti rin. Pare-pareho. Parehong pareho. Parang iisang nilalang lamang. "Walang bumabali," sabi ng babae. Naramdaman ni Escobar ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Nasaan ang mga nawawala? Tanong niya. Tumigil sa pagngiti ang babae. At sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi sila nawawala, sabi nito. Pinipili sila. Pinipili para saan? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, itinuro nito ang gitna ng baryo. Doon, may isang malaking puno. Ngunit hindi ito ordinaryong puno. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay. Ang puno ng kahoy ay may mga ukit na parang mukha, mga mukhang sumisigaw. At sa ilalim nito, may mga nakaluhod, mga tao, nakatungo, hindi gumagalaw. Lumapit ka, sabi ng babae. Dapat sana ay tumanggi si Escobar. Dapat sana ay umatras siya. Ngunit muli, may kung anong humihila sa kanya. Habang papalapit siya sa puno, naramdaman niyang bumibigat ang hangin. Mas mahirap huminga. Mas mahirap mag-isip. Hanggang sa marinig niya, mga bulong galing sa puno. Tulungan mo kami. Hindi kami makaalis. Masakit. Biglang napahinto si Escobar. Totoo ba ito? Bulong niya. Mas totoo pa sa iniisip mo, sagot ng babae. Lumapit siya sa isa sa mga nakaluhod. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha nito. At doon, nakita niya ang isang taong kilala niya. Ang magsasaka. Isa sa mga nawawala. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ang kanyang balat ay unti-unting nagiging kahoy. At ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong. Ilabas mo ako! Napaatras si Escobar. Anong ginawa niyo sa kanila? Sigaw niya. Sa pagkakataong iyon, biglang tumahimik ang buong baryo. At ang babae, unti-unting nagbago ang anyo. Ang kanyang balat ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay lalong umitim. At ang kanyang boses ay naging mas malalim. Hindi kami ang gumawa nito, sabi nito. Kung hindi, sino? Dahan-dahang ngumiti ang babae at tumingin sa puno. Siya. Biglang gumalaw ang mga sanga ng puno at sa loob ng puno, may isang anyong unti-unting lumilitaw. Isang nilalang. Malaki. Hindi buo at tila gawa sa kahoy, lupa at anino. Ang mga mata nito ay bumukas at direkta itong tumingin kay Escobar. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Escobar ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Hindi takot, kundi pagkilala. Parang kilala siya ng nilalang. Parang matagal na siyang hinihintay. At ang unang salitang lumabas sa bibig nito ay ang kanyang pangalan. Escobar. Escobar. Ang pagbigkas ng kanyang pangalan mula sa nilalang ay hindi lamang tunog. Ito'y parang pumasok sa kanyang isipan, dumaloy sa kanyang dugo, at kumapit sa kanyang pagkatao. Napaatras siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Mariin niyang tanong. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, ang malaking punong pinanggalingan nito ay dahan-dahang kumaluskos na parang humihinga. Ang mga sanga ay gumalaw na tila mga kamay na unti-unting bumubuka upang siya'y tanggapin. Ikaw ang pinili. Ang boses ay hindi nagmumula sa bibig ng nilalang, kundi sa buong paligid, sa lupa, sa hangin, sa loob ng kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Escobar. Unti-unting lumapit
ang babae sa kanyang tabi. Hindi na ito mukhang tao. Mas malinaw na ngayon, isa itong nilalang na nagkukubli lamang sa anyong pamilyar. "Hindi ka basta napunta dito," sabi nito. "Tinawag ka." "Hindi ako naniniwala dyan," sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabasag ang kanyang paninindigan. "Hindi kailangan ng paniniwala," mahinang sagot ng babae. "Sapat na ang dugo." Biglang nanlaki ang mga mata ni Escobar. "Anong sinasabi mo?" Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, itinuro nito ang kanyang dibdib. Hindi katulad ng ibang tao. Naramdaman ni Escobar ang kakaibang init sa kanyang katawan. Isang bagay na dati na niyang nararamdaman ngunit hindi pinapansin. Mga panaginip. Mga aninong sumusunod sa kanya noong bata pa siya. Mga boses na nawawala tuwing siya'y magigising. "Hindi," mahina niyang sabi. Ngunit ang nilalang sa puno ay muling nagsalita. "Matagal ka na naming hinahanap." Biglang umihip ang malamig na hangin. At kasabay nito, ang mga taong nakaluhod sa paligid ng puno ay unti-unting napaangat ang kanilang mga ulo. Sabay-sabay, mabagal, at ang kanilang mga mata ay sabay-sabay tumingin kay Escobar. "Sumama ka sa amin." Napaurong siya. "Hindi!" sigaw niya. Agad niyang hinugot ang kanyang baril at itinutok ito sa nilalang. "Lumayo kayo sa akin!" Tahimik. Walang gumalaw. Hanggang sa marinig ang isang mahinang tawa. Mula sa puno. "Hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo," sabi ng nilalang. "Paano mo nasabi?" Matigas niyang sagot. Unti-unting gumalaw ang lupa sa kanyang paanan. At sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang sariling anino. Ngunit hindi ito sumusunod sa kanya. Kumikilos ito ng mag-isa. Unti-unti itong tumayo at humarap sa kanya. Napaatras si Escobar. Nanginginig ang kanyang kamay. "Ano yan?" "Bahagi mo," sagot ng babae. Biglang ngumiti ang anino. Isang ngiting kapareho nang nakita niya sa batang babae sa gubat. At nagsalita ito. "Matagal na kitang hinihintay." Parang tumigil ang kanyang paghinga. "Hindi ako ikaw," bulong niya. Ngunit lumapit ang anino. At sa bawat hakbang nito, naramdaman ni Escobar ang paghina ng kanyang katawan. "Hindi mo ako maitatanggi," sabi nito. "Dahil ako ang bahagi mong tinago." Biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala. Isang gabi noong bata pa siya, may nakita siyang nilalang sa kanilang bahay. Sinabi niya ito sa kanyang ina. Ngunit ang sagot lamang sa kanya, "Manahimik ka, huwag mo nang banggitin." At mula noon, pinilit niyang kalimutan. Ngunit ngayon, bumalik ang lahat. "Anong gusto niyo sa akin?" tanong niya, halos pabulong. Sumagot ang nilalang sa puno. "Hindi ka namin kukunin." Saglit siyang napahinto. "Ikaw ang kukuha." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Hindi," mahina niyang sabi. Ngunit sa paligid, ang mga tao, ang babae, ang anino, lahat ay sabay-sabay ngumiti. At kapag natapos mo na, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. "Magiging isa ka na sa amin." Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Escobar. At sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang lahat. Nang muli siyang magmulat, nakahiga na siya sa gitna ng gubat. Hingal na hingal. Pawis na pawis. At ang kanyang flashlight ay muling gumagana.
Panaginip lang, bulong niya. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang kamay, may marka, isang simbolo. Kapareho ng ukit sa puno. At mula sa malayo, narinig niya muli ang boses. Simula pa lang ito, matagal na nakatitig si Escobar sa marka sa kanyang palad. Hindi ito simpleng sugat. Hindi rin ito parang paso. Ito'y malinaw na simbolo. Mga linya na tila buhay, parang gumagalaw kapag hindi niya direktang pinagmamasdan. Kapareho ito ng nakita niyang ukit sa puno sa baryo. At ang pinakamasama, hindi ito nawawala. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi iyon panaginip. Masyadong malinaw. Masyadong buhay. Mabilis siyang tumayo. Kailangan niyang makabalik sa baryo ng San Esteban. Kailangan niyang kumpirmahin kung gaano kalalim ang nangyari. Habang naglalakad siya palabas ng gubat, napansin niyang unti-unting bumabalik ang mga tunog, ang huni ng mga insekto, ang galaw ng hangin, ang normal na mundo. Ngunit hindi na siya pareho. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya na may kasabay siya. Hindi niya nakikita, ngunit naroon. Pagdating niya sa baryo, agad siyang sinalubong ng kapitan. "Salamat at nakabalik ka," halos mapaiyak nitong sabi. "Akala namin hindi ka na..." "Gaano katagal akong nawala?" agad niyang tanong. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. "3 araw," sagot ng kapitan. Parang bumagsak ang mundo ni Escobar. "Hindi maaari. Isang gabi lang ako doon." Umiling ang matanda. "3 araw kang hindi bumalik. Hinanap ka namin, pero walang gustong pumasok sa gubat." Biglang nanlamig ang kanyang katawan. "May nakita ba kayong kakaiba?" tanong niya. Tumahimik ang lahat. Hanggang sa may isang batang lalaki ang nagsalita. "Narinig namin kayo. Anong ibig mong sabihin?" "May sumisigaw sa gubat," sabi ng bata. "Boses nyo, pero hindi kayo." Hindi nakapagsalita si Escobar. Biglang sumagi sa isip niya ang kanyang anino. "Nasaan ang mga nawawala?" tanong niya. Pilit pinipigilan ang kaba. Dahan-dahang itinuro ng kapitan ang isang bahay. "May isa pang bumalik," sabi nito. Agad siyang tumakbo papunta roon. Sa loob ng bahay, nakita niya ang isang lalaki. Payat, nanginginig, at halos hindi makatingin ng diretso. Isa ito sa mga nawawala. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Escobar. Dahan-dahang tumingin ang lalaki sa kanya. At sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata nito. "Ikaw," mahina nitong sabi. "Anong ibig mong sabihin?" Unti-unting umatras ang lalaki. "Isa ka na sa kanila." Parang tinusok ang dibdib ni Escobar. Hindi mo alam ang sinasabi mo." Ngunit umiling ang lalaki. "Nakita kita doon," sabi nito. "Nakatayo ka sa tabi ng puno at nakatingin sa amin." Hindi na nakagalaw si Escobar. "Hindi ako yon," bulong niya. Ngunit hindi siya sigurado. "May hawak kang liwanag," dagdag ng lalaki. "At ikaw ang pumipili." Biglang sumakit ang ulo ni Escobar. Parang may pilit na pumapasok sa kanyang isip. Mga larawan. Mga alaala na hindi kanya. Ang baryo. Ang puno. At siya. Nakatayo. Hindi bilang biktima, kundi bilang bahagi ng mga nilalang.
Napahawak siya sa ulo. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. At sa loob ng kanyang isip, narinig niya muli ang boses. Unti-unti ka nang nagigising. Napaatras siya. Huminga ng malalim. Lumabas kayong lahat! Utos niya sa mga tao. Nag-alangan sila, ngunit sumunod. Nang maiwan siyang mag-isa, tumingin siya sa kanyang kamay. Ang marka. Mas malinaw na ngayon. At dahan-dahan. May lumitaw na bagong linya. Parang may idinadagdag. Hindi, mahina niyang sabi. Biglang may narinig siyang pamilyar na boses. Mula sa likod niya. Hindi mo pa rin tinatanggap? Agad siyang lumingon. At doon, nakatayo ang kanyang anino. Hindi na ito nakadikit sa sahig. Hindi na ito simpleng refleksyon. Isa na itong hiwalay na nilalang. Lumayo ka sa akin, sabi ni Escobar nanginginig. Ngumiti ang anino. Hindi ako lalayo, sagot nito. Dahil ako ang magiging daan mo. Para saan? Para makita mo ang katotohanan. Biglang nagbago ang anyo ng paligid. Ang bahay ay unti-unting naglaho. At sa isang iglap, nasa harap na naman siya ng puno. Ngunit sa pagkakataong ito, gising siya. At mas malinaw ang lahat. Ang mga taong nakaluhod, ang nilalang sa loob ng puno, at ang sarili niya, nakatayo sa gitna. Hindi ito panaginip, bulong niya. Hindi na, sagot ng anino. Biglang lumapit ang nilalang sa puno. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Mas malapit, mas totoo. At ngayon, sabi nito, ipapakita namin sa iyo kung bakit ikaw ang pinili. Biglang umangat ang lupa at ang buong baryo ay tila nagsimulang gumalaw, parang buhay. At sa gitna ng kaguluhan, may isang muka ang lumitaw mula sa puno. Isang muka na hindi niya inaasahan. Muka ng kanyang ina. Escobar! Malungkot nitong sabi. Tuluyang bumagsak ang kanyang mundo. Escobar, ang tinig na iyon ay hindi maaaring magkamali. Iyon ang boses ng kanyang ina. Malambot, may halong lungkot, at may bigat na tila matagal ng kinimkim. Hindi makagalaw si Escobar. Nakatitig lamang siya sa mukhang nakaukit sa puno. Isang mukhang unti-unting nabubuo mula sa kahoy, lupa at anino. Ngunit kahit gaano ito kakakaiba, kilalang kilala niya iyon. Hindi maaari, mahina niyang sabi. Ito ang katotohanan na tinago sa iyo, bulong ng nilalang sa puno. Hindi! Sigaw ni Escobar. Patay na ang nanay ko. Biglang natahimik ang paligid. At ang muka, unti-unting nagmulat ng mga mata. Yun ang gusto nilang paniwalaan mo, sagot nito. Parang gumuho ang kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang alaala. Ang burol. Ang kabaong. Ang pagluluksa. Hindi yon totoo? Nanginginig niyang tanong. Hindi buo, sagot ng tinig. Biglang sumakit ang kanyang ulo. At kasabay nito, may mga alaala na bumalik. Mas malinaw, mas buo. Isang gabi, umuulan. May mga taong dumating sa kanilang bahay. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha. Ngunit naroon ang takot. At ang kanyang ina, hinawakan siya sa balikat. Anak, huwag kang lalabas kahit anong mangyari, sabi nito. Bakit, ma? Tanong ng batang Escobar. Ngunit
Hindi ito sumagot. Yumakap lamang ito sa kanya. Mahigpit. At iyon na ang huling malinaw niyang alaala. Pagkatapos noon, ang sinabi na lang sa kanya, namatay ang kanyang ina. Ngunit ngayon, narito siya. Narito ako, sabi ng muka. Hindi ka totoo, bulong ni Escobar. Ngunit ang kanyang katawan ay nagsisimula ng maniwala. Iniwan mo ako, bigla niyang sabi, may halong galit. Tahimik ang mukha sandali. Hindi kita iniwan, sagot nito. Pinrotektahan kita. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang buong baryo ay tila nakikinig. Kung nalaman mo ang totoo noon, sabi ng tinig, hindi ka naaabot sa puntong ito. Anong punto? Hindi agad sumagot ang muka. Sa halip, unti-unti itong lumubog pabalik sa puno. At kasabay nito, may bagong anyo ang lumitaw. Isang matandang babae. Mas matanda kaysa sa kanyang ina. Mas sinauna. Mas makapangyarihan ang presensya. Ang punto ng pagpili, sabi nito. Tumigil ka, sigaw ni Escobar. Ayoko na sa mga laro nyo. Ngunit ngumiti ang matanda. Hindi ito laro, sabi nito. Ito ay mana. Anong mana? Dahan-dahang lumapit ang matanda. At sa bawat hakbang, ang lupa ay tila sumusunod sa kanya. Ang dugo mo, sabi nito, ay hindi lamang sa tao. Nanlaki ang mga mata ni Escobar. Isa sa iyong mga ninuno, patuloy ng matanda, ay mula sa aming uri. Biglang nagulo ang kanyang isipan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi mo kailangang maniwala, sagot nito. Dahil nararamdaman mo na, at totoo nga, ang marka sa kanyang kamay ay kumikirot. Ang kanyang paningin ay nagbabago. Nakikita niya ang mga bagay na hindi niya dati nakikita. Mga anino sa gilid ng liwanag. Mga hugis sa pagitan ng mga puno. Mga matang nakatago sa hangin. Hindi. Napaatras siya. Ngunit lumapit ang matanda. At dahan-dahang hinawakan ang kanyang noo. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Nakita niya ang nakaraan. Isang sinaunang baryo. Mas luma pa sa San Esteban. At sa gitna nito, isang puno. Parehong-pareho. At sa harap nito, isang babae. Ang kanyang ina. Mas bata. Mas malakas. At sa kanyang harapan, isang kasunduan. Kapalit ng buhay ng aking anak, sabi ng kanyang ina. Ako ang mananatili. Nanigas si Escobar. Hindi, bulong niya. Pinili kanyang mabuhay, sabi ng matanda. At pinili niyang maging bahagi namin. Biglang bumalik sa kasalukuyan ang kanyang paningin. Napahandusay siya sa lupa. Hindi maaari, paulit-ulit niyang sabi. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na ngayon. Ang kanyang ina ay hindi namatay. Ibinigay niya ang sarili para iligtas siya. At ngayon, ang kapalit ay siya. Panahon na, sabi ng matanda, para bayaran mo ang utang ng dugo. Biglang nagsimulang lumapit ang mga nakaluhod na tao. Isa-isa, mabagal, tahimik. At ikaw ang pipili, dagdag nito. Kung sino ang papalit sa'yo, parang tumigil ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang matanda.
Para makaalis ka. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kailangan mong mag-iwan ng kapalit. Tahimik. Mabigat. Malupit. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Escobar ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya biktima. Siya ang susunod na tagapili. Tahimik ang buong baryo. Hindi ito ang uri ng katahimikan na payapa. Ito'y mabigat, parang may hinihintay na kapasyahan. Nakatayo si Escobar sa gitna, napapalibutan ng mga nilalang at mga taong unti-unti nang nawawala ng pagkatao. Sa kanyang harapan, ang matandang babae. Sa kanyang likuran, ang punong tila humihinga. At sa kanyang dibdib, isang desisyong hindi niya kayang takasan. Kailangan mong pumili, sabi ng matanda. Hindi ako pipili, agad niyang sagot. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Lahat ng dumarating dito, ganoon din ang sinasabi, sagot nito. Ngunit sa huli, lahat sila ay pumipili. Hindi ako katulad nila, mariing tugon ni Escobar. Hindi nga, sagot ng matanda. Ikaw ay mas mahalaga. Biglang kumirot ang marka sa kanyang kamay. Napahawak siya rito. Bakit ako? Tanong niya, puno ng galit at takot. Dahil ikaw ang anak ng nag-alay, sagot nito. At ikaw ang may kakayahang magpasya. Hindi ko hiningi ito. Hindi rin ito hiningi ng iyong ina. Tumahimik si Escobar. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ina. Ang lungkot, ang determinasyon, ang sakripisyo. Kung may kapalit, ako na lang, mahina niyang sabi. Agad tumigil ang lahat. Ang matanda ay dahan-dahang ngumiti. Hindi ganoon kasimple, sabi nito. Hindi ka maaaring manatili hanggat hindi ka pumipili. Bakit? Dahil hindi ka lamang tao, sagot nito. Ikaw ang tulay. Biglang naramdaman ni Escobar ang pag-init ng kanyang katawan. Parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. Kung hindi ako pipili, ano ang mangyayari? Tahimik ang matanda. Hanggang sa sumagot ito. Lahat sila ay mananatili. Tumingin si Escobar sa mga nakaluhod. Ang magsasaka, ang iba pang mga nawawala, mga matang wala ng pag-asa. At ang baryo? Tanong niya. Magpapatuloy, sagot ng matanda. Maghihintay ng susunod. Gaano katagal? Hanggang may dumating. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Kung pipili ako, makakaalis sila, tanong niya. Ang pipiliin mo, ang mananatili. Tahimik. Malupit ang tuntunin. Isa ang makakalaya. Ngunit may isa ring maiiwan. Hindi makatarungan to, bulong niya. Hindi ito tungkol sa katarungan, sagot ng matanda. Ito ay tungkol sa balanse. Biglang may lumapit sa kanya. Ang magsasaka. Ikaw na lang. Mahina nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Escobar. Pagod na ako, dagdag nito. 3 araw pa lang sa mundo nyo, pero dito parang taon na. Unti-unting lumapit ang iba, isa-isa. Piliin mo ako! May pamilya ako. Hindi pa ako handa! Ang kanilang mga tinig, nagsabay-sabay. Parang dumadagundong sa kanyang ulo. Huwag! Sigaw niya. Tinatakpan ang kanyang tainga. Ngunit hindi tumigil ang mga boses. Hanggang sa may isang tinig na naiiba. Tahimik. Mahina. Ngunit malinaw. Escobar. Agad siyang tumingin.
Sa gilid ng mga tao, may isang batang babae. Pareho. Ang batang nakita niya sa gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakangiti. Hindi mo kailangan pumili, sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Lumapit ang bata. At kung may ibang paraan, dagdag nito. Biglang nagkatinginan ang matanda at ang iba pang nilalang. Sa unang pagkakataon, nagbago ang kanilang ekspresyon. Tumahimik ka, malamig na sabi ng matanda. Ngunit hindi ito nakinig. May paraan, sabi ng bata kay Escobar. Pero hindi mo magugustuhan. Sabihin mo, agad niyang tugon. Tumigil ang bata sa kanyang harapan at dahan-dahang ngumiti. Ngunit hindi na ito ang ngiting nakakatakot. Isang ngiting may lungkot. Kailangan mong sirain ang puno. Biglang nanlaki ang mga mata ni Escobar. Hindi! Sigaw ng matanda. At sa isang iglap, ang buong baryo ay tila nagbago. Ang lupa ay nagbitak. Ang hangin ay umalingaw-ngaw. Ang mga nilalang ay naging mas malinaw ang kanilang tunay na anyo. Kapag sinira mo ang puno, sabi ng bata, mawawala ang baryong ito. At sila? Tanong ni Escobar. Tinuturo ang mga tao. Tahimik ang bata. Hindi ko alam, sagot nito. Maaaring makalaya sila o mawala kasama nito. Parang tumigil ang mundo. Isang desisyon. Pumili ng isa. O iligtas ang lahat na may kapalit na hindi tiyak. Hindi mo dapat sabihin yan, sigaw ng matanda. Ngunit huli na. Nasa kamay na ni Escobar ang katotohanan. Unti-unti siyang tumingin sa puno. Sa kanyang kamay. Ang marka ay kumikislap. At sa kanyang isip, 2 landas ang naghihintay. Ang pumili o ang sumira. At sa gitna ng katahimikan, gumalaw ang kanyang kamay patungo sa baril. Nakahawak si Escobar sa kanyang baril. Hindi pa niya ito itinutok. Hindi pa siya nagpapasya. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang wala nang babalikan. Ang buong baryo ay tila huminto sa paghinga. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang matanda, ang mga nilalang, ang mga nakaluhod na tao, at ang batang babae na nagbigay sa kanya ng ibang landas. Isang bala lang, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi yun simpleng desisyon. Kung pipili siya, may isang buhay na matitigil. Kung sisirain niya ang puno, maaaring mawala ang lahat. Hindi ka bayani, malamig na sabi ng matanda. Hindi mo kayang akuin ng ganitong kapalaran. Hindi sumagot si Escobar. Sa halip tumingin siya sa mga taong nakaluhod. Isa-isa, ang magsasaka, ang lalaki sa baryo, ang mga matang puno ng pagmamakaawa. Pagkatapos, tumingin siya sa batang babae. Sigurado ka? Tanong niya. Umiling ang bata. Walang kasiguraduhan, sagot nito. Pero ito lang ang paraan na hindi ka magiging katulad nila. Tahimik. Masakit ang katotohanan. Kung pipili siya, hindi siya makakaalis ng buo. Kung sisirain niya ang puno, maaaring mawala siya kasama nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang bagay na malinaw. Hindi siya magiging dahilan ng kapahamakan ng iba. Kahit ano pa ang kapalit. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang kanyang baril. Hindi sa mga tao,
kundi sa puno. Hindi! Sigaw ng matanda. Biglang kumilos ang mga nilalang. Ang lupa ay umangat. Ang hangin ay umalingaw-ngaw. Ngunit hindi na umatras si Escobar. Kung ito ang katapusan, tatanggapin ko, sabi niya. At pinutok niya ang baril. Ang tunog ay hindi normal. Hindi ito parang bala na tumama sa kahoy. Parang may nabasag. Isang bagay na mas malalim. Biglang kumislap ang marka sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, ang buong puno ay nagliwanag. Ang mga ukit ay nagsimulang gumalaw. Ang mga mukha ay sumigaw. Ang lupa ay nagbitak. At ang baryo ay nagsimulang maglaho. "Tumigil ka!" sigaw ng matanda. Ngunit huli na. Muling nagpaputok si Escobar. At sa bawat bala, mas lalong lumalakas ang liwanag. Mas lalong nababasag ang realidad. Ang mga bahay ay nagiging abo. Ang hangin ay nagiging alon. Ang mga nilalang ay unti-unting nawawala. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang mga taong nakaluhod ay nagsimulang gumalaw. Unti-unti silang tumayo at ang kanilang mga mata ay nagbabalik ang liwanag. Escobar, bulong ng magsasaka. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakapagsalita dahil ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mawalan ng lakas. "Hindi mo ito kayang gawin mag-isa," sabi ng isang pamilyar na boses. Agad siyang lumingon at doon nakatayo ang kanyang ina. Hindi na bahagi ng puno, hindi na anino. Totoo. Mahina niyang sabi. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "At hindi mo kailangan gawin mag-isa," sabi nito. Biglang lumakas ang liwanag. Ang marka sa kanyang kamay ay kumalat sa kanyang braso. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. "Sabay tayo," sabi ng kanyang ina. Tumango si Escobar at sabay nilang hinarap ang puno. Ang huling bala ay pinakawalan at sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag at ang lahat ay nalunod sa puting liwanag. Walang tunog, walang anyo, tanging katahimikan. Nang muling bumalik ang kanyang paningin, nakahiga si Escobar sa gitna ng gubat. Tahimik. Normal. Ang mga puno ay muli na namang karaniwan. Ang hangin ay muling gumagalaw. At ang kanyang kamay, wala na ang marka. Bigla siyang napabangon. "Ma!" Ngunit walang sumagot. Walang bakas ng baryo. Walang bakas ng puno. Walang bakas ng mga nilalang. Tanging isang bagay ang naiwan. Sa lupa, sa kanyang tabi, may isang maliit na kahoy na piraso mula sa puno. At nang hawakan niya ito, may narinig siyang mahinang bulong. Tapos na. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, hindi siya sigurado. Hindi agad tumayo si Escobar. Nakatitig lamang siya sa maliit na piraso ng kahoy na nasa kanyang kamay. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. "Tapos na," mahina niyang bulong. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila hindi buo. Parang may kulang. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinuri ang paligid. Ang gubat ay bumalik sa dati. Walang kakaibang anyo. Walang bulong.
Walang mga matang nakasilip sa dilim. Ngunit sa kanyang loob, may naiwan. Isang pakiramdam na hindi pa sarado ang lahat. Naglakad siya palabas ng gubat. Sa pagkakataong ito, malinaw ang landas. Walang pagkaligaw. Walang pag-ikot. Pagdating niya sa baryo ng San Esteban, iba ang sumalubong sa kanya. Tahimik pa rin ang lugar. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito'y katahimikan ng pagbangon. May mga taong naglalakad. May mga batang naglalaro. May mga ilaw na muli nang sinisindihan. Parang walang nangyari. Ngunit nang makita siya ng kapitan, agad itong lumapit. "Escobar," sabi nito. "Akala namin hindi ka na babalik." "Gaano katagal?" tanong niya. Saglit na nag-isip ang kapitan. "Isang gabi lang," sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Escobar. "Sigurado ka?" "Oo," sagot ng matanda. "Umalis ka kagabi. Ngayon ka lang bumalik." Tahimik si Escobar. 3 araw. Isang gabi. Magkaibang mundo. "Nasaan ang mga nawawala?" tanong niya. Ngumiti ang kapitan. "Nandito na sila," sagot nito. Agad siyang napalingon. At doon, nakita niya ang mga mukha, ang magsasaka, ang lalaking nakausap niya. Ang iba pa. Buhay. Normal. Ngunit, hindi pareho. Habang nakatingin sila sa kanya, may kakaiba sa kanilang mga mata. Parang may naaalala sila. Ngunit hindi nila masabi. "Ikaw ba ang tumulong sa amin?" tanong ng magsasaka. Hindi agad sumagot si Escobar. "Hindi ko alam," sagot niya. At iyon ang totoo. Dahil kahit siya hindi sigurado kung ano ang tunay na nangyari, lumipas ang ilang oras. Nasa loob na siya ng maliit na kwarto na pansamantalang tirahan niya sa baryo. Nakatayo siya sa harap ng salamin at muli niyang tiningnan ang kanyang sarili. Wala na ang marka, wala na ang anino, wala na ang bakas ng nangyari. Ngunit nang ilapag niya ang kanyang kamay sa mesa, naroon pa rin ang piraso ng kahoy. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit alam niyang hindi ito ordinaryo. Dahan-dahan niya itong hinawakan. At sa sandaling iyon, may nakita siya. Isang saglit na imahe. Ang puno. Hindi na wasak. Nakatayo pa rin. Sa isang lugar na hindi niya kilala. At sa ilalim nito, may mga bagong mukha. Mga taong hindi pa niya nakikita. At sa gitna, may isang anino. Hindi na siya, kundi ibang tao. Bigla niyang binitawan ang kahoy. Napaatras siya. Hindi pa tapos, bulong niya. Biglang may kumatok sa pinto. "Sir Escobar?" Boses ng isang tanod. "Ano yon?" "May bagong ulat po." Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Anong ulat?" May sandaling katahimikan. At pagkatapos, may nawawala na naman po. Tuluyang nanlamig ang kanyang katawan. Saan? Saglit na nag-alangan ang tanod. At sa may bundok ulit, pumikit si Escobar. At sa kanyang isip, muling bumalik ang boses. Hindi ito matatapos. Dahan-dahan niyang dinampot ang piraso ng kahoy. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Simula pa lang ito, mahina niyang sabi. At sa labas, unti-unting dumilim ang langit. Parang may nagbabantang bumalik. Hindi na nagdalawang isip si Escobar. Sa sandaling marinig niya ang balita tungkol sa panibagong pagkawala,
Alam na niya kung saan siya pupunta. Hindi na siya ang parehong pulis na umalis sa baryo ilang gabi ang nakalipas. May dala na siyang katotohanan at isang responsibilidad na hindi niya pinili, ngunit hindi na niya kayang talikuran. Tahimik ang baryo habang siya ay naglalakad palabas. May mga taong nakamasid. Hindi natakot ang kanilang mga mata, kundi pag-asa. "Babalik ka pa ba?" tanong ng kapitan. Saglit na tumigil si Escobar. "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero sisiguraduhin kong wala nang mawawala." At iyon ang kanyang pangako. Muling tinahak ni Escobar ang landas papunta sa gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naglalakad bilang investigador, kundi bilang isang taong may alam sa kung ano ang naghihintay sa loob. Habang papalalim siya, unti-unting nagbago ang paligid. Nawala ang mga tunog, lumamig ang hangin, at ang landas ay unti-unting naglaho. Ngunit hindi siya naligaw. Dahil sa kanyang kamay, ang piraso ng kahoy ay muling nag-init at tila ito ang gumagabay sa kanya. Hanggang sa tumigil siya sa kanyang harapan. Unti-unting lumitaw ang baryo. Pareho. Ngunit hindi rin. Mas madilim, mas tahimik, mas buhay. At bumalik ka. Ang boses ay pamilyar. Lumapit ang matandang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakangiti. "Hindi ka na namin kailangang pilitin," sabi nito. "Alam mo na ang iyong lugar." "Hindi ako bumalik para sumunod sa inyo," sagot ni Escobar. Kung hindi, humigpit ang kanyang hawak sa kahoy. "Para tapusin ito." Tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, walang ngumiti. "Sinira mo na ang puno," sabi ng matanda. Ngunit hindi iyon ang ugat. Nanlaki ang mga mata ni Escobar. "Anong ibig mong sabihin?" Unti-unting lumawak ang paligid. At sa likod ng baryo, may lumitaw. Isa pang puno. Mas malaki. Mas matanda, mas malalim ang ugat. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Escobar ang lahat. Ang baryo ay hindi isa. Ang puno ay hindi nag-iisa. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na mundo. At ikaw, sabi ng matanda, ay hindi na makakatakas dito. Tahimik si Escobar. Hindi siya umatras. Sa halip, lumapit siya. "Hindi ko kailangang tumakas," sabi niya. "Dahil naiintindihan ko na." Biglang kumirot ang kahoy sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nagbago. Nakita niya ang mga koneksyon, ang mga puno, ang mga baryo, ang mga nawawalang tao. Lahat ay bahagi ng isang siklo, isang balanse. At sa gitna nito, kailangan ng isang tagapagbantay. "Ang aking ina," mahina niyang sabi. "Siya ang nauna," sagot ng matanda. "Hindi siya naging bihag," dagdag nito. "Pinili niyang magbantay." Tahimik. At doon, naramdaman ni Escobar ang bigat ng katotohanan. Hindi ito sumpa. Ito ay tungkulin. Kung walang magbabantay, sabi niya, magpapatuloy ito. Tumango ang matanda. "Laging may kapalit," sagot nito. "At kung ako na lang?" tanong ni Escobar. Biglang nanahimik ang buong baryo. "Handa ka bang iwan ang mundo mo?" tanong ng matanda. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho,
ang mga taong kanyang tinulungan at ang kanyang ina. Hindi ko kayang hayaang may iba pang mawalan, sagot niya. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang kahoy sa kanyang kamay ay nagliwanag at unti-unti nagsimulang bumalik ang marka sa kanyang balat. Ngunit hindi na ito masakit. Hindi na ito nakakatakot. Ito'y malinaw, matatag. Isang tanda ng kanyang pagpili. Simula ngayon, sabi ng matanda, ikaw na ang magbabantay. Unti-unting lumapit si Escobar sa puno. At sa bawat hakbang, ang kanyang anyo ay nagbabago. Hindi nawawala, kundi nagiging bahagi ng lugar, bahagi ng balanse. At sa huling sandali, may isang boses siyang narinig. Ipinagmamalaki kita. Ngumiti siya. At salamat ma. At sa isang iglap, nawala si Escobar sa paningin ng mundo. Lumipas ang panahon. Sa baryo ng San Esteban, wala nang nawawala. Tahimik, mapayapa. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, may mga nagsasabing may isang anino sa gubat. Hindi nananakit, hindi nananakot. Nagmamasid lamang. At sa bawat taong maliligaw, may isang boses na gumagabay. Bumalik ka na. At sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng isang punong hindi nakikita ng lahat, nakatayo si Escobar, hindi bilang pulis, kundi bilang tagapagbantay ng hangganan. Wakas. Nakatayo si Escobar, hindi bilang pulis, kundi bilang tagapagbantay ng hangganan. Wakas.